So, help me welcome mga kaigsunan, hallelujah, Reverend Randy Munyaski sa tuwang second lecture. Magandang kayo. God bless us all. Daghang salamat, Pastor Dari. Ang atong lesson is about how to study your Bible and know its word. Kung saan pagpuon na Biblia, aron nga ato pong may maluan ang iyang kapuslanan. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you and we praise you once again for this wonderful opportunity you've given us all. We thank you, God, for bringing us once again into this fold to honor you, to glorify you, God, and to give what's due unto your name. And Lord, at this time, we pray for your blessing. We pray for your anointing, O God. May your anointing be upon the lips of clay, and may you use me once again as a conduit of your blessing, O God. Use me as your mouthpiece once again. And Lord, I acknowledge that apart from you, apart from your anointing, I am completely irrelevant, and I am nothing, O God, without your anointing. So Lord, I pray that you will anoint the lips of clay, and may your unction, God, may that unction coming from the Holy Spirit be upon your servant as I am standing behind this lectern, Lord, to teach the lesson about studying your Bible and knowing its word. May I be able to give justice to your word and to the lesson that I will be imparting this morning to your people, O God. And once again, we entrust to you all, we commit to you all, O God, in your mighty and glorious name, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. You may all be seated. How to study your Bible and know its word. Now, basically, there are two types of Bible study. No? So, the inductive one and the deductive, no? So, duha ra gid na, inductive o deductive. Now, inductive means kana imong patang-pataon ang passage ba. Ang deductive man is you get a portion from the passage na imong gikuha, then duha na po ka sa laing na verse, ipakang-pakang nimo, that's the deductive. And the deductive type leads toward the topical type of Bible study, no, or kanang teaching. Alright, so 2 Timothy chapter 3 verse number 16 up to verse number 17, it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So it says all scripture. Now all scripture refers to the entirety of the Bible, both New and Old Testament. Now the phrase inspiration of God is from the Greek word theopneustos, which literally means God breathed, indicating that the scripture are of divine origin. Amen. Not merely human product. So atong tanawag yun, nga atong gitamdan, atong itudlo, no? Kung atong lesson, ang kasulatan, o hatagan na doon ni taas yun na pag-regard, kay dili man ni produkto na iya sa tao. Kaya lesson na to, produkto ni sa paghimo sa tao, but ang Bible actually, that we must give the scripture high esteem. Amen. Kaya naman, kining kasulatan, dili man ni iya na produkto sa tao. Again, it is of divine origin. The Bible was written so that anyone who wants to know God, who God is, and how they are to live in a way that pleases God, can read it and find it out. So, ang kasulatan, ang Bible, gisulat na alam niya itong gusto makaila sa Ginoo. Amen. So, mga nakalahi sa Bible, sa ubang mga libro,
Kaya ba mga libro maghatag nimo information that will guide you sa unsay gusto nimong kabuton nga kurso maron or profesyon sa kinabuhi. Apan ang Biblia lahi, ang Biblia mo na yung guide sa mga tao na tinguhang makailas Ginoo. Amen. O mo na mo tudlo na to sa mga butang angay na itong masayran, unsaon na to sa pagkinabuhi nga makapahimuon sa iya. Amen. Diya sa kasulatan nato na pagdaplagan. And God wants to bring us into intimacy with Himself. Gusto si Ginoo nga dalhon ta diha sa usa ka relasyon ba nga suod duol gyud diha sa Ginoo. Kisa man nato dili gusto mapaduol gyud diha sa Ginoo. Nga natong relasyon mapalami pag yun ba diha sa Ginoo. Now, He wants to explain to us who He is and how we can be brought into a close, wonderful relationship with Him. Gusto nato mailhan ang Ginoo. Amen? Amen. Ang Ginoo gusto ginyan mailhan nato siya. And the way for that to be taking place is that through the Scripture, o nang gihatag ang kasulatan para atong mailhan ang Ginoo. Amen. All Scripture is given, both old and new. Ihatag na alang sa maong katuyuan. Now, He wants us to understand the blessings of life, of obedience to His Word, and the consequences of disobeying Him. Alright? So, gusto sa Ginoo nga tumamasaktan ang mga panalangin sa kinabuhi sa diha kita magasugod sa iyang mga pulong. Kasi gustong panalanginan din. Ang kasulatan wa magkulang sa mga pamaagi o sa mga instructions o sao na to nga mapanalanginan ang atong kinabuhi. Amen. Gusto sa Ginoo nga atong masaktan nga kasulatan kumpleto na siya. Amen. Amen. Dili lang guidance for our spirituality, ang kasulatan na ako diha mga pagtulunan unsaon nato nga kita pagpanalanginan. Amen. Dili lang sa spiritual, ang bisan sa financial na aspeto. Amen. Ay tanong itudlo sa atong bisya, or giving, na bisan to mga bata, lingkod, pagpangitaron, ato na silang tudluan. Yes, sir. Kaya naman sa Bible, na may guide niya. Alright. Now, there are many ways to study the Bible. But the most important thing you and I need to remember is that to find out what the Bible says. Daghang paagi yung sao na tungkunan, no, ang kasulatan, pero ang pinakamahinungdanon yun, nga kay natong hinumduman, nga atong katuyuan, atong pangitaon, kaplagon nato, unsa gyud sa kasulatan. Now, in expounding the Word of God, na itawag ko exegesis and eisegesis. Exegesis, imong ipagawa sa unsay gisulti sa kasulatan. Eisegesis, imong gihatag ang imong hunahuna aron mo isulti sa Biblia. Amen. Meaning to say, imuha, makita ka lang bersikulo, pasultihon mo ang Biblia, kung sa imong ideya. Ang exegesis, pasultihon mo yun ang Biblia. Iyan ba? Dili imong input sa imong isulti niya. Base sa akong nasabtan or sa ako lang mga igsuon. Di, pastor ako na natambungan nga simba ba? Tingnan niya, sa ako lang mga igsoon, yung pastor, sa ako lang mga igsoon, dili man na dautan, di man sayop ng sulok, siras, kwintas, dili na dautan, kaya nagtugay sa langit, lunan mulawan atong pagalaktan. Sa ato ba, kay gihimo ko ng langit, na lunan mulawan ang kalsada, kining ato mga kinati dito. Pagkita, istorya. Kumaya mas kilati mo. Noon ay ICDCs ba?
Ang imong ideya, itanag bersikulo mo suporta para ang Biblia musulti sa imong ideya. Ang exegesis, imong yung pasultihon ng Biblia o sa ingon diya. Alright. And so, the best way to do this is through the process called inductive study. Again, the I inductive, the I deductive. Okay, yung usahay kay ipakampakan tag bersikulo ba? Bersikulo, tayo na kung bersikulo atong ipakang, usahay dili mo jay kay lahi og context. Lahi ang yung konteksto ba? Lahi ang yung surrounding sitawa na nagpalibot nga mensahe nga lahi po ni nagali. So, much better atong pagkatunan ng inductive, no? Alright. Now, it teaches us a method of studying God's Word that can be applied to any portion of Scripture at any time for the rest of our life. So, inductive, tuduan ta, morning method na, tuduan ta na, kanang passage ba sa Scripture? Mo ibog yung tunan. And, well, basically, that will take time. Anyone, you have to observe that passage, no? Unya, pag makatuna nato ng inductive time, that will be a reward sa imo nga dili na mawala sa imo ba ang ganti ala kaya naman that will be for the rest of your life nga ang imong pag-apply sa kasulatan o kanang mag-ingon akong passage for example John chapter 2 from verse 1 up to verse number 8 baron kung pananglit ang isgutan niya parihas kaya kamatay mo sa kasulatan pag-abot nga to sumbos na ito sa isgutan. Amen. Verse 1 up to verse number 6 usa na siya kay isgutanan pag-abot sa verse number 7 bilain na siya so meaning to say kini nga division mao ni ang usa ka bahin nga ang iyang konteksto parihas pag-abot sa verse number 7 lain ang punto nga isgutanan. Alright, so mao na nga it will really take time nga maghimo ini inductive nga Bible study. So, kini anay makita ang atong kakugihan. Mukugi ba yung tagtuon? Pero sa'yo, magsalik man ang tagnoos ba? Kung ano ba ka ng tulor ba dito ko karong muugman? Nitalingan ka ng mga nailibro nga basta kay amo na niya po yung tulor. Bakit mo ko ni? Praise the Lord. Alright. Now, the main requirement in learning this to study the Bible inductively is the willingness to slow down and really look at what the Scripture is saying. Alright. So, ang pinaka-requirement, no, sa kanang pagkato ni ining inductive type of Bible study, kanang willingness ba to slow down? Meaning to say, hindi mong pacing ba? Hatagan yun mo panahon. That's why I said a while ago, tagaan yun ni panahon. Tagaan panahon. Makonsensya man taan ng mutudlo tayo. Wala na to. Hataging panahon. 5 minutes lang. Na-prepare na nimo. Daw na. Naman. Nanguha naman ganito kung kanan. Labi na ka na yung mga Thompson na Bible. Dito na magkuha ka ng itudlo. Kaya naman dito mga pakang bersikulo. That's topical time. Alright, so, murag, you are giving a great disservice to the Scripture kung inana. Now, inductive Bible study uses the Bible itself as the primary, take note, primary source of information about the Bible. Amen. So kung primary doon ay secondary,
doon na yung mga kanabang aside sa Bible, pwede natong gamiton, mga concordance, na binabigay na suwi to us sa ganitong bersikulo, ha? So magamit ang mga concordance, but the Bible is the primary source of information na atong makuha ng atong kakuhaan ng pagtulunan. Now, just like in biology, if you want to study frogs, you do it by what? Observation, how from eggs develop into tadpoles, then eventually into full-grown frogs. And then how they respond from one environment to another. Diba, ang baki, pwede sila sa tubig, pwede sila sa kanang mala o sa yuta, no? Amen. So, biology students even go farther as into dissecting frogs, no? So, ang mga estudyante na gusto yung makat-on sa baki, akong anak, eskwela ba siya PT, no? Niya, part man na medical course. Kasuway yung sila baki, ano? Niya, bisan gani, kanang patay lawas yun, no? Ang muna, ilang tunan, Amen. ilang tunan. So, same goes in studying the Bible inductively. Inductive Bible study consists of three components or three component parts. Now, these three parts are number one, observation, number two, interpretation, and application. Now, let's go now to observation. Now, observation answers the question, what does the passage say? Ang observation, ginatubag ini ang pangutana ko sa may gisulti ang bahinas kasulatan. It is the foundation which must be laid if you want to accurately interpret and properly apply God's Word. Morning foundation now, nga kinahanglan atong iplastar, ipahimutan yun, buhaton. Aron, sibo yun, sibo. Accurate. Amen. Sibo ang atong pag-interpret sa Scripture. Dili ma-out of context ba? Because an out of context teacher will produce an out of context students or listeners. So, muna akong gingon kanina, it will be a great disservice on our part if we will not be able to give an accurate interpretation of the Scripture. So, para maging accurate ang atong pag-interpret o niya, sibo o sakto yun ang atong pag-apply sa Word of God, una, sa atong pagtuon, gamiton na ito ng observation. I-observe na ito. And that will only take place if you will read the Scripture, your passage, over and over and over again. Balik-balik ka basa. Amen. Dili mo na kausan ang kami daw na. Hello? Amen. The Word of God is full of treasures. Amen. Puno sa mga bahanti ang pulong sa Ginoo. And just like digging treasures, finding treasures, kinahanglan mo ng kalot. Karami ka mga treasure hunters, lang na kailang kinautan. Amen. Kunya kita sa Bible, mamura kay tagkauton. Usa ka kaagid daw na, kini mo na ni. Now, have you ever read a book, chapter, verse of the Bible, and 5 minutes later, been able to, or been unable to remember everything you have read? That's why pagkabasa libro sa Bible, chapter, verse, so niya after 5 minutes murag limot na ka ba kung sa itong imong gibasa? Di ba? Kaya naman, kung saan naman kaagi, limot na ka kung sa itong imong gibasa. Murag dagan sa ato, ano na, dagan sa ato, ano murag guilty ta, ano, tanan na ito siguro, gumay mo lang, montas tinuro. Now, so often we read the Bible with our eyes, but not with our mind. Amen. Tayo basa na sa Bible, at walang mata, wala at una-una.
Tinuod ni basta kay ibasa atong mata, atong una-una, wala to sabta ba, wala to tugkara, wala to yung serve sa ilalim sa scripture. Now, there are several reasons for this. Doon na daw daghang rason nga nun eh. Either we think God's word will magically make an impression on us without any effort on our part. Una ko no, murag gawin ako na ata nga, murag magic ba nga, inibasa na to, no? Doon na dayon, murag magic ba nga, impression, ihakaday ang Ginoo sa ato, inibasa na to. Kunya murag magpalaw ka, hamon yun lang ko, yun pa, hindi nasuot lang. Ikaduha, ngayon daw is, we do not really believe we can understand what we've read. Ikaduha, murag wa kayo ng tuong na masaktan kayo na itong sakto nun sa atong ibasa. Nga atong una pastor lay mga makasabot, mga pastor lay mga makasabot ini, makatugkad ini. No! Bisan kinsa mo hatag o panahon yun sa pagbasa sa Biblia, unya mag-meditate diha sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa Dios, ang Ginoo maghatag yun o palambot sa mga tao masabtan nila. Now, oftentimes, however, we forget what we have read simply because we do not know what to look for in the text. Sa hipon, maunang dali kayo na itong makalimtan, kaya wakan na masayon good, wata ka ba ko sa itong pangitaon diha ng mong teksto. Nakatay dapat pangitaon. Amen. Maunang dapat i-observe yun din mo ang imong ginabasa. Na later on, matag ko ng example, o good sound. So, in the first part of doing inductive study is to learn what to look for. Ang unang yun, na parte na kinahanglan na itong katunan, kanang makamauta o mahibaluta kung sa'y atong pagpangitaon diha. When you read the Bible, we have to read it with an open mind, an open heart, not just open eyes. Di lang kay bukas na mga mata. Kundi bukas ka kasing-kasing, bukas na huna-huna. Alright? Because observation, is discovering what the passage is saying. And this requires time and practice. So, as what I've said, hatagan yung panahon o practice, no? So, muna ang observation, muna ang pag-discovery, kung sa'y naadiha sa mga pahing sa kasulatan, o kini na ginahanglan yung panahon ng practice. Amen. So, the rule of context. As we study the Word of God, no? Word, obra na yan, butang, no? Butangin nyo ng God. As we study the Word of God, we must begin with prayer. Amen. Mga ginay unang yun, prayer. Praise And God. this is the most effective method of Bible study there is. Wala na mas epektibo pa anak ka ng prayer. Amen. Praise the Lord. So first and foremost, sinandan mo ang po kita. Amen. And then, number two, identify the context. Inductive study begins with a thorough evaluation of the context. Now, the word context means that which goes with the text. So, context mo pasabot, medyahin sa imong teksto, kanang unsa gyoy gihisgutan diha, unsa gyoy subject matter diha sa imong teksto. O di ba katong ipangbasa sa atong bishop kanina about consider the us, katong mga nilo, Amen. no? And then, iyang ihatag na itong konteksto, nga ambot pasagutan na, nagunsa sila. Kapanagaan na daan, gaandam na daan, kapang-andam. Amen. Alright. So again, context means that which goes with the text.
Kanang dili mo gawa sa unsay gisgutan diha sa teksto. In general then, context is the environment in which something dwells, the setting in which something exists or occurs. So ang konteksto mo ng environment ka na, diha, kanang doon sa gisgutan, yun diha, kung sa'y nag-dwell diha, ang setting in which something exists or occurs. Now in Bible study, context is the words, phrases, and sentences surrounding a particular word, phrase, or sentence. Okay. So, in Bible study, context ko noon ng mga pulong diha, mga phrases diha, mga sentences diha, nga nagapalibot sa pulong rapon, o sa phrase, o sa sentence. Because the Bible will interpret itself. Ang Biblia mo interpret mo na siya, kaugalingon. So, the context gives meaning to the particular word, phrase, or sentence, and helps you understand what the author is saying. Ang konteksto, kung mo hatag na itong pagpasabot, unsay buti pasabot sa author. Pinaagi sa mga pulong diha, sa phrase, sa sentence na na diha. Now, why context? Ano kinahanglan man ang context atong mahibaluan? Because context rules in or determines the interpretation of the passage. So, it behooves on our part to know the context of any passage that we are studying. So, importante yan sa ato, ang atong mga ibaluan ng konteksto sa bisan unsang passage sa atong ginatunan. Kaya nga naman, ako man ay mag-determine sa atong interpretation. Mahimo bang tama nga itong interpretation o mamali ang atong interpretation? Number 3, observe the obvious. Observe the obvious. When you observe the text, begin by looking for things that are obvious. In other words, things that are easy to see. Pangitaon na ang mga, sa iyong observation, pangitaon mo, i-observe mo ang mga obvious. Like facts about people, places, and events, things, no? They always capture our attention. Therefore, people, places, and events are easy to see. Para sa Matthew chapter 1 ba? Now, if you will look at Matthew chapter 1, ano sa inyo makita niya? Mga pangalan naman na diya. Kunya, umingon din ta murag may mensahe kang makuha diha. Kay murag mga pangalan naman na walay naas kasulatan, gawa kay makuha mensahe. Amen. If you will do word study sa mga pangalan, may mensahe din na. Pero mga pangalan na diya, may word study, di ba? Nakay mensahe makuha kay mga pangalan. Di man pala sa atong mga pangalan ko sa ato o sa atong panahon. Way, kuslan ba, way nada. Dahil pangalan, Petro Max. Nangunta na naman ng Petro Max, may ngalan mo. Huwag mo na, combinations na sa ng papa mama. Akong papa, Petro Nilo. Akong mama, Maxima mo ng Petro Max. Paita. Sa ila sa Bible, di na muhatan nga, ngaway kahulugan. Oh, parang Jacob, supplanter. Natin na yung meaning. Amen. So, keep your focus on the obvious. You will discover significant or repeated ideas. Ideas naman ulit. Pag-ilang idea, no? Ideas. And this will, in turn, show you the context of the book, chapter, passage, or verse you are studying. So, focus mo pagpangita sa unsay obvious. Kaya naman, madiskubrihan mo ang mga significant yun, ang mga repeated ideas, kaya nang ibalik-balik mga idea. Posible hindi ibalik-balik na word, pero ang idea, ibalik-balik. Para sa Matthew chapter 25, no, kanang 10 virgins.
Ang gibalik-balik din ang idea is about watchfulness. Being watchful. Now, if you will observe, imong i-observe ka na, basahon mo, balik-balikon mo, ang idea ng ibalik-balik dia about being watchful, being ready. Hello? Unya mo nang i-apply na itong observation na yun para maging tama ang ato interpretation. O like in Matthew chapter 25, 10 virgins, 5 were foolish, 5 were wise. Unya, ang usually daga na ito na yun, although that's I would say, maayo man o kanalay. May konta na the oil there represents the Holy Spirit. That's the usual mag-ibigay. But not all nagingos kasulatan na oil representations Holy Spirit. It's a parable. So there is a danger sa parable na imong isimbolikal o imong spiritualize. As a rule of thumb, now, if the simple sense makes sense, seek no other sense. O yan naman, kung atong ingon na, ang oil niya, representation sa Holy Spirit, ingon ba yan ang wise? Pamalit mo. Sa mga namaligya, yan ay nagawa sila namalit. Sa ato ba ang Holy Spirit mapalit? But the context there is about being watchful. Pag may nandamon sa kanunay, kay wata masayod, kanus amo abot ang pamanunon na nagrepresenta sa atong Ginoo. Kung Holy Spirit to, nakapalit naman sila. Diba, nagawa sila, kaya namalit sila. Kaya may balik na sila, nanuktok sila, pasundlan eh. Na sila yung Holy Spirit, huwag mo sila pasundlan lagi. Diba, sa observation, diyan na tumakuha ang konteksto yun. So, we have to keep our focus on the obvious. Muna kayo ako sa kanan. Paglalagay, patong gingon akong pastor ka, wali niya, ganang okay na lang ang punsiras, okay na ang kwintas, kaya mangkinatin na sa bulawan sa langit. Na, usahay po, muhatag interjection sa Word of God, para na may nunta. Kanang Holy Spirit, o Holy Ghost, kasi kalainan nila, ang Holy Spirit, kanang mautong pag-ministeryo pa sa Ginoo, kung yung katong namatay na siya, napanaw siya, mautong itawag ng Holy Ghost. Mura. Kung maong magaling na, nasipya siya basa, sa Luke 1:35, ingon na ang angel, the Holy Ghost will overshadow thee. It will overshadow you. Holy Ghost, kinagigod niya. Wapa malagay mabanhaw Jesus Christ niya. Holy Ghost na may tawag. Yan yun sila. Uli nang ba ng Holy Spirit. Ministeryo niya, buhay pa siya. Pagkamatay niya, pagkabanhaw na itong Holy Ghost na to. Muna akong gingon ba, we will be doing a great disservice to the Word of God kung dili masipo sa context. Number 4, we have to deal with the text objectively. Be objective, not subjective. Kaya kung objective ka, imong pangitaon yun, kung sa giingon diha. In other words, let the text speak for itself. Imong himuon ang teksto mo, sulting yun sa ikaw bilingon. Observing the text in order to establish the context. Imong i-observe ang text, aron ma-establish mo ang context. Di ka mong gawas ba sa unsay konteksto yan. It must be your primary objective. So, let the text show you its repeated emphasis. Unsay emphasis, unsay gina-emphasize diya. So, much like atong Matthew chapter 25, ang ibalik-balik diya yun, nga kanang subject diha, idea, is about being ready. No, ang wise virgins, may dala silang oil. Usay pa yun, ingon pa rin bata, ano pagkuhan na. Motong
Maalamon sila, kaya nagdala silang extra. Huwag yung ginalihan na extra. Nagdala silang oil. Kunya, buwang-buwang ko sila, magdala extra. Bakit ko sila yung oil? Huwag ko silang buwang-buwang. Kaya sa ilang customary, sa Bible Lands and Customs, ang ilang customary, ang pinaka-highlight nila is the procession that will be taking place sa gabi. Magdala ng parahan. Kaya ang prosesyon na may tabo, di mo na may tabo sa adlawan. O sa ilang ng parahan ng adlawan. Amen. So bakit ito sila idalang ako itong buwang-buwang sila? Kaya ilang yun sa ilang customary, no? Mabitaw na our job also, as teachers, the Word of God, our job is to connect back, to bridge the gap between ancient texts and the modern audience. Kaya nga, sinulat ng Biblia more than 2,000 years ago na. Atong trabaho, i-preach na ito ang gap nga makahimot ang relevant application to our modern audience. So, pagbasa natin sa Bible, ang atong una-una, idagan din nato sa ilahang panahon, dili nga sa atong panahon. Tanawa, sa atong panahon, ang pinaka-highlight, ang pinaka-highlight ka ng abay, murag, nag-highlight na para sa bride. Pero sa ilang panahon, why abay ang bride? Ang true bride ay abay. Ayun, sawa niyo na? Ang kumanhulod rin na ay abay. So the endurance, mga pinang-highlight nila ng torch parade nila. Yung padung na sila sa balay sa babae. Alright. So much for that, no? Since our primary objective is to let the text show to us its repeated emphasis. Kung sa gipina-emphasize yan. Since context is that which surrounds or goes with the text. Atong tanawin ni Gingon sa John chapter 2, particularly in verses 3 and 6, no? Atong diyan na ako Bible. John chapter 2, na may mga Biblia. Yeah, particularly sa verse number 3 up to verse number 6, no? And when they wanted wine, verse number 3, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Now, kung i-apply nato dayon, para sa rule of context, sa number 1, observation, i-observe din nato ni. Pero kung dili pag yung ka naghahanap ng panahon, okay, you will have to give time sa imong pagbasa sa scripture aron makahatag kag relevant yun o accurate interpretation. So, imong i-observe dahil ni. When they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they had no wine. Nga nung miipal, may papapil manis Maria dali. O sa may lapot ni Maria sa kinasal. Nga nung siya magyoy, siya maginabalaka. Amen. Nga nung siya magyoy, kanabang biduko sa itong Ginoo, kaya wala sila ibino. Again, as what I've said, our job is to bridge the gap between ancient text and the modern audience. Amen. So dapat na silang customary, ano man na ituod ni? Inali man sa ilang customary. If you are a relative of either the bride or the groom, kabahi ka suliran. So nagpasabot lang si Maria, na mama ni Jesus, sa tawunan na bahay, either palinti niya ang kinasal na babae, o katong babae, o lalaki. Unya sa ilang customary, if you are a relative of the bride or the groom, if the marriage was not able to
satisfy Yes. the guest. If there was no enough, walay enough nga kanabang gikagamit sa mga bisita, listen to this one, ang mga bisita na magbagulbol, lahi sa ato, no? Ang sa lahi. Ang mga bisita, if there was no enough hospitality afforded to the guests, ang mga nanampong sa kasal, pwede nilang itiha ang kinasal. Right. Limang anak. Sa ato, limang anak. Yo. Yaw-yaw naman po sa ila, pwede kang itiha and if proven na you were not able to provide enough hospitality to the guests, kabayad ka. And the price is hefty. Dako kayo bilang, dako pero nung nana. 5 ka anak. Ikaw pa yung imbita, ipakaon mo sila, magulangan sila, magbagulbol, kabayad ka ba? And the entire family will be subjected to that humiliating experience, no? The entire life nila. From generation to generation. Katong inyong kaliwat ako, ugat-ugang, kasal, diba, may makaon. So ang kahulawan, mapasa ko ng kaliwat. Motong si Mary, murag kabalata kay siya. Amen. Kaya sa siya maapil sa ulawan. Alright, another. Nahatagan na ito. Pagtagal, pag-observe. Kini-ignore. Verse number 6. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying. Purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Nindot lagi ng imong yung observe ang Bible, o niya objectively, imong pangitaw no kung sa inyo niya, kay magkanindot man ang imong itudlo, naman yung kay mai-impart sa ila na hasta sila makasabot ba unsa nila sa ila. Pareha ang word ng inyo din firkins. Di man ta pamilyar ani. Unsa man ang sukuran ng firkins. Now, sa standard nga equivalent anang firkins no is 9 gallons usa ka firkin. Nya ningon nila 2 or 3 firkins. Pero sa Cebuano nga version sa inyong Bible, i-diretso na nagubal nga 30 firkins. Actually, mga 27 gallons o tani. Equivalent to 102 liters of water. Sa ato ba, ang usa ka tadyaw, puti bugatan sa una ka. Kay kada usa mo ni sun. 102 liters. Kung 30 gallons, mga nasa 122 siguro. Pero basta sa standard firkins, 9 gallons na siya. So, mo nang trabaho so lagi ng magtudlo. Mag-Bible study ka. Kaya tumabaon niya sa, parang na, sa kanya. Pero kung imo pagbasa sa Bible, pagbasa sa scripture, naging ako ganyan, basa lang ka through your eyes, not with your mind, di mo observe, ano siya mo nanindot, di mga obvious siya. And another thing na gingon diya, ang gibutangan na tadyaw, mga tadyaw, kini niya after the manner of purifying the Jews. Now, yung niya purifying, ang gibutangan na tadyaw, ang gamit ato sa ilang mga na it is tied up to the Jewish ritual, religious ritual or Mosaic law nga maghugas sila sa kamot unya katong gamitan pa sa tubig paghugas kamot mo sa to'y gamiton na tubig paghugas sa mga utensils nila. And can you imagine na pag hunautan sila buhay na natong ginom yung punanan ninyong unong katadyaw o tubig unya paghuman na po na ingon niya pagkalos niya pagkuha
Unya, ihatag sa governor sa fees. If you are that servant ba, musugot ka ka. Para panghugas to. Diba? Para panghugas to, tas lumot. Ang ikuan! Gapos mo, ikaw lang gusto review eh. Now, kung observant you ka, nag-observe ka, this is actually an allusion to what Job chapter 14 verse number 4 na nagingon, who can get a clean thing out of the unclean? Kinsa may pwedeng makakuha o hilo nga bagay gikan sa mahugaw. Wala yung lain kung dili ang Ginoo. Meaning to say, kadtong water pass o kadtong tubig gihiluan mo sa Ginoo. Amen. Kung kinsa may wingon nga dili pwedeng indo ng mga butang nga gihiluan sa Ginoo. Hallelujah. And the miracle actually started dili atong pagdawat sa governor. Nag-inom niya. Wow! Iba ninyo, lahi ninyo, ubang kaslon. Ang pinakalamin, una observe ang inyo, gipawahi. The miracle started not when the governor of the feast, accepted atong tubig nga gihatag sa iya. The miracle started atong pag-obey sa servant. Amen. Kay kabalo ang servant, unsa udto. Amen. Ang milagro sa pag-convert sa water into wine, it started with the obedience of that servant. Amen. Praise the Lord. And if you will make, di ba, na may ang three component parts sa inductive Bible study, observation, interpretation, unya application. If you will be making application, relevant application to the modern audience, kini mo paghitabuan, pwede din mo nila yung idagan ang paghindo sa katong tadyaw o katong tubig nagsimbolo sa atong kinabuhi nga wa gyud pwedeng makakuha hinlo gikan sa ato gawas lang sa atong Ginoo. Gihinluan ka sa Dios. Kaya kita panudlanan mampod, panudlanan para sa Espiritu sa atong Ginoo. Alright. Now, let's go to verse number 5. Read with a purpose. Dapat may tumong ka. Reading with a purpose is achieved by asking questions of the text. If you are reading the Bible with purpose, your purpose is to get all the details. And you must be asking the 5 W's and an H. 5 W's and an H. Number 1, imong pangutana, who? Who wrote it? Kinsa may nagsuwat ani? Who said it? Kinsa may nag-ingon ini? Kaya nang said siguro sa inyo diha, mali na, no? Kaya akong gi-edit din man. And who are the major characters? Kinsa may mga gisutan dito, mga characters ani. Importante kayo na. Nga naamas Maria aning kasala, naaman na Jesus Christ, ug ang uban ang mga tinunan aning kasala, ano nga nambong man sila. O sa may labot nila aning kasala. Nang ato lang yun, basta kay milagro sa kasal sa Kana. So, you read with a purpose. And that's part of the observation. Kinsa may nagsulat, who are the major characters, who are the people mentioned. Kinsa man ang mga taong gisgutan. Unya, panganagan yung mga tao nila, be observant sa. Kaya matagtao lagi sa Bible times, nanay kahulugan ng ilang pangalan. Basing par sa mensahe na natin, ang meaning sa pangalan, alang tawanan natin. Amen. Alright. And to whom is the author speaking?
Number 2, W, what? The what, no? What are the main events? Unsa may mga panghitabo na naadini, nagahitabo. What are the major ideas? Unsa may mga major ideas na naadini? Unsa man tuoy naadini no mensahe? Just like what I've said, katong sa Matthew chapter 1, ingon ta nga murwa naman niyo. Usay labihan na nato kay mo puro mga pangan. Pero kung imo nang tunan na magtagpangan, yung kay pagwagi ka tudlo niya. Kaya wala may ibutan diya sa Bible na may mensahe. Yes, sir. Wala ibutan sa Bible na may kalambigitan sa katuyuan sa Ginoo. Naagyo. Amen. Bisan gani mo ng numero. Mga numero mga isutan sa Biblia. Naanay relevance. And what are the major theses? What does he talk about the most? Kung saan nag-isgutan niya yung maayo din? What is his purpose in saying that? Kung saan na iyang tuyo, na iyang maninggisulti. Just like katong 10 virgins, so may katuyuan sa Ginoo, nga iyang maninggisud ang may tungod alin na po ka-virgins. Kaya nagulang-guway man sa mga tao no, na kaya nagpaabot sa Ginoo, kaya nagpaabot man sila sa pamanunod. May mga tao hanggaw yun. Buwang-buwang magigingon niya. Buwang-buwang yung Biblia, no? Saan may mas grabe yan? Hanggaw ang buwang. Real. Buwang-buwang. Kanya na yung mga manggialamon. Nanong i-appeal mo ng Ginoo? No? O sa may nanong i-appeal na nanong man i-appeal man is Ginoo ni mong parabol. O sa may yung katuyuan, nanong yung man i-mention? O sa may yung purpose, nanong yan i-gisulti? Para tagaan tagilian, kinahanglan ng mga andang yun. Amen. Kaya di ako eh. E liman ka ang mga kasod. Yang mga kasod mo man itong mga tao nga walang yun. Amen. Walang yun kahigayunan pang mga kasod. Okay, number 3, W. When was it written? Ano sa manigisulat? Ano sa manigisulat? Ano sa manigisulat? When did this event take place? Kano sa man nahitabo? When will it happen? Kano sa ni mahitabo? When did he say it? Kano sa man niya giingon? And when did he do it? Kano sa man niya gihimo? Dayon, ikaupat na W, where? Where was this done? Diin man ni nahitabo. Like katong sa Capernaum. Nyala yun yung kanang word study sa manang Capernaum. O sa may relevant anang lugar, anong giapil man na. Katong Samaritan woman, nag-abot sila sa atong Ginoo dito sa Jacob's Well. Katong Samaritan woman, anong isgutan man ang Samaritan woman diya? Kung sa manang Samaritan. Anong niingon man itong babae na Di man ka angay mangutang mangayo na kong tubig, yan na, inom ka na kung ano kaingon ng babae ito. Kaya naman, sa ilang kasaysayan sa Israel, doon ay kasungian ang mga taga-Israel o mga Samarianon kaysa, ang mga Samarianon, Samaritans, mga mix na nga sila. Inya, ang mga Samaritans, maunay may budhi sa mga taga Israel. Motong nabihag sila sa unya katong mga nagbihag sa ila, pipilaan to nagpabilin sa lugar sa Samaria unya na nagpangasawa sa mga taga dito sa Samaria ng mga Hudyo. So grabe kay kasungian na nila. Unya kung tanawan mo ang gigikanan ni Jesus Christ padung sa dito sa mga lugar, pati layuan. Yan padung siya sa Jerusalem. Nga nung
Nga naman yung mihapit siya, na mas mapalayo, manunang yung ruta. Oh, dito din mo makita na yun, nga wala'y tao nga para sa Ginoo is significant na tao kung mag-isgot sa kaluwasan. Nga bisan ang mga taong giisip na kalaban sa mga katawhan sa Israel, gihatagan yung kahigayunan sa Ginoo, mapasiguli diya sa iya. Then, number 5 na W, why? Why was there a need for this to be written? Ano nga may pagkinang isulat ni Apil ni? Why was this mentioned? Ano nga isutan man eh? Ano nga appeal man eh? Why was this reference mentioned? Ano man yung maong referensya, isutan man eh? O katong Panginoon sa Ginoo, why hast thou forsaken me? It was an allusion to an Old Testament passage. Alright, so anong diskutan man yung reference, anong i-appeal man eh? And why should they do such and such? Anong kinahanglan nila ilang buhaton? Anong mang yun kay ilang buhaton? Tumaw ng mga pangutana na dapat nimo ipangutana when you are reading that passage or your passage na imong itudlo. And how is it done? This is the how, no? How is it done? How did it happen? How is this truth illustrated? Giyon sa mga kini maong kamatuoran, gikahatag paggulakway. And so these questions are the building blocks of precise observation, which will lay a solid foundation for accurate interpretation. Kini mo mga pangutana mo ni mga fundamentals, no? Building blocks. Fundamental aspects, no, or fundamental parts for precise observation nga mao'y maglatid, magplastan sa usa ka solidong pundasyon aron nga makahatag ta sa accurate na interpretation. Amen. Kani sud kayo ang atong interpretation dili mao and kasagaran ra bagyo sa kadaghanan ra bagyo mga Kristohano ug sa giingon sa nagwali mao na. Kunya lang may ihimplong gihatag sa kasulatan. The Bereans are more noble than those of the Thessalonians. Mas maayo pa po ng mga Bereans kaysa mga taga-Thessalonica ngayon. Kaysa minsan ilang nadawat, nadunggan, ilan yung isusig maumag yun. Karon, pila sa ato din nga kung sa atong nadunggan, atong yung isusig maumag yun. Wala siguro kayo. Naamay, pipila na. Naanada sa ako sa ipagkaon na tumaw na daong. Nagani ko ba, mingon dito, grabe na may bala! Grabe na may bala na. Mo ba? Unya, kung sa mga mali. Basta kayo, may bala eh. Hallelujah. Utan mo ko sa iwali, why kasunti? Ganon. Nga nung kayo kong revival, magkakita lang po nila ng revival sa kong ako. Pero the Berean church, they are more noble. They are more noble than those of the kinahanglan atong awaton ang ikahatag nga panigingan sa ato. Yeah, just like the Berean church, dapat atong yung bukod sa atong nadunggan, mato sa panahon, maubag yun. Hello? Amen. Yang sugot mo nang walihan nga may mga di na dapat na itong hilang-hilakan ng Ginoo. Di na dapat na itong sigit-sigitan ng Ginoo. Hindi man na bungol ang Ginoo. Yang sugot mo nang walihan. May mga bitaw, no? Yang Ginoo, di na ito bungol. Di na dapat hinahila pa sa matalamat yan. Sugod mo na walihan na. Kaya pag
pagpili ng presensya sa Ginoo, wa maging makapugong sa imong mga mata na doon ay mga luhang malumaw diya. Ang doon ay mga luhang mga takat diya. Unya, pugna na nun ang muday sa Ginoo, naanad matang muday sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. For all have sinned and come short of the glory of God. Naputol daw kuno ta sa himaya sa Ginoo, and what remains is human glory. Sugod mo ana. Human glory na lang kuno, ato na lang kuno glory na wala ang buot pa sa buot na nila. We fall short of what God requires of us. O sige, requires sa Ginoo sa ato. Nya, ang ato, human glory na lang nabilin ko sa ato. Nya, paang. Ito. Alright. So, if you rush into interpretation without laying the foundation, vital foundation of observation, your understanding of the passage becomes colored by your own presuppositions. Kung magdali-dali ka daw kung tayo sa imong interpretation, wala mo i-lay down ang vital yun na foundation na mo ni una observation, makinuluran ang imong pagsabot sa kasulatan o imong interpretation sa imong personal na ideya o pagsabot. Na dili yun mo gisulti sa kasulatan. Dapat ang kasulatan natong masultihon kay daghan na kayo may manultis kalimutan na ay mga motivational speakers, may kanulti. Usay maigan nyo na silang mga sulti. Niduta. Dito mo ito yung ino. Sakto ko na. Karon, kung para sa ulong sa Ginoo, ibasin. Iya, harada ito. Laki din yung video. Praise the Lord. Namin daw pinalunggan na senador. Taghang kayo ganahan niya. Makunoy kuwan sa corruption pero pagsulti niya, nakaingon ko din mo Ginoo siya, nadaghan naman ni. Kaingon niya, the universe or God was whatever you will call that. Ang iyang tawag sa Ginoo, universe or God, atheist mo na. Whatever you will call that, universe ba o God, basta niya, universe or God, o niya, ang niya, pag yung pinagikuhaan sa iyang mga baruganan, atheist tayo. Nasa kikod nga, usa ka known personality of all, na atheist mang dako. Nadagan-dalahan niya. Ano na? Niya, gusto nga doon ka, o niya, ibutan ka kung di mo tuo, Ginoo. Alright, let's go now to the second part, interpretation. We're done with observation. Then let's go to interpretation. The interpretation always, or rather, answers the question, what does the passage mean? Sa interpretation, ano na muna naroon? Unsa may ipasabot, ani. Ang observation, unsa may naan ini, unsa may isulti ini. Unya, ang interpretation, unsa may ipasabot ini. And the basis for accurate interpretation is always careful observation. Kung nakikutang ako din na dili siya another step or separate step, no? Ang interpretation from observation. Now, interpretation is the process of discovering what the passage means. Ang interpretation mo ng proseso sa pagdiscovery kung sa'y ipasabot sa kasulatan. Interpretation is not necessarily a separate step from observation. Dili na siya lain na step yun actually in interpretation. Far often,
as you carefully observe the text, at the very moment you begin to see what it means. Pag imong unahon i-observe mo ang text, at the very moment na imong i-observe ang text, no, diha na magsugod nga mag-flow ng interpretation, makasambot na kadayon sa ipasabot as you observe. So it is not another step actually. Thus, interpretation flows out of observation. Diyan di mo ma-appreciate ang kanindot sa kasulatan kung imong gamiton ng inductive study. Again, what is inductive study? Let's say, for example, kining sa Psalm 116. Oh. Yeah. From verse 1 up to, say for example, verse 1 up to verse number 8. So, ang inductive study, dili na ka magawas niya. Di na ka magkuha sa imong itudlo out of that 8 verses na imong ikuha sa Psalm 116. Mo nang inductive na Bible study. And you will be getting the rewards of doing inductive study. Kaya sa mga makakakon mga. Amen. Lahi atong mga niluto na daan sa uban ng mga itudlo, mga pakang-pakang bersikulo, na medyo ikaw, bagal ka mo basa ito, basta ka rin, mo na ito yung ikuha kaya ay, sa Samson. Hindi na, daw. Faith. Ang faith niya sa Samson, sunod-sunod ba na yung mga bersikulo about faith? Mas nindot yun na inani, gi-dissect mo, ihiwa-hiwa mo ang passage nimo, ang scripture nimo, ang passage nimo, kay diha ka magkuha ka ng putahe na imong i-serve. Kaysa sagol-sagolon mo, palit kag humba, palit kag munggos, palit ka og kanang paklay. Di ba ko, isagol mo na tanan. Sakil, lamian, ano? Unique. Ha? Ibang lang mo ba ito? Pagana mo na ito. Nasukao na ng daan. Mas nindot ang atong hinaguan. Amen. Praise the Lord. Atong hinaguan. Atong basahon. Atong i-observe. Panindaan nato. Tuha mo. Bunga amoy. Ano naman sa doon mga online na mga Bible study helps no? Or mga kanabang ako nagpalit pa. Wala nang mata. Pagipalit na ako sa Shopee. Barato lang. No? Ang journey ni Jesus Christ, ang journey ni Abraham, ang mga lugar na yan, anindon kayo man, mga word study, gihatag ang kahulugan sa mga lugar, kung luta sa Shopee na ito nung ipalit. Yung mga dugang man sa imong kasayuran, ay hasta man ang ilang costumbre ng tunaman, giapin man. Unya, hasta mo ka, maka-appreciate ka sa unsang hisura, plastada sa kanana ang tent making man, tabernakulo nila, nagatulda-tulda sila, ma-appreciate mo ba? Asa i-plaster dahil si Libay, asa si Libay din. Asa ni sila? Now, kaya atong, di ba si Saul, kanong mo sa story ni Saul sa dihang gitihog siya ni si Saul may pili nga mo ay mong hari sa Israel, first king sa Israel, due to the demand of people na kinahanglan gusto sila na hari, doon ay mag-lead nila. Si Saul,
o si Samuel gipadaygan sa Ginoo, ipadaygan siya sa Ginoo ng tawhana. During the time na si Saul nangita sa unsa man, sa mga donkey, sa mga asno sa iyang mahal na nawa. Nangita na to siya sa nawang asno, nangawalang asno sa iyang amahan o yung sa usa niya ka-servant. Pero pag uli niya, he was searching, he was looking for lost donkeys, but found a kingdom. Amen. Iyapuhin man siya, ginuhit man na, ikaw na rin, ang morning, manitaw, paano akong ipili? Ingon sa Ginoo nga to kang Samuel. Pero di ka mag-observe sa passage ba, di ka kabantay, induta diyan din. Alright. The search for meaning. Now, there are 7 basic principles which will help us interpret the Bible accurately. Number 1, paspasan na ni, remember that context rules. Unang yun na, context rules. Unahan yung pagpangita ang context. Masaktan mo na, pagsigyan mo balik-balik ang mga passage. Maorder ni konteksto din, maorder ni main idea din yun. Number 2, always seek the full counsel of the Word of God. Kanunay yun pangita ang hingpit puno, hingpit na tambag sa mga pulong sa Ginoo. You need to saturate yourself in the Word of God. What may you saturate yourself with the Word of God? You need to saturate yourself in the Word of God. Amen. Kaya bang imong ilubong ang imong kaugalingon ba? Diya sa mga pulong sa Ginoo. Dahil man ang with and in the Word of God, meaning sa unsay imong gitunan. Liguan imong kaugalingon diya. Nay, bahandi na interest yun. Diyan ang gawas pa man ka. Remember that, number 3, remember that Scripture will never contradict Scripture. Ang kasulatan di na siya mag-contradict sa inyo kaugalingon. The best interpreter of Scripture is the Scripture also. Number 4, do not base your doctrine on an obscure passage of Scripture. Kaya hindi klaro ba? Huwag klaro gingon din ha. Iwan na mong example diya. Genesis chapter 1 verse number 26. Muna din, ihimong baruganan sa mga Trinitarians. Kaya diya, sa Old Testament daan pa lang, na ang Trinity. Diya, let us make man in our image. Us! But pasapot, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diyan ang daan, obscure, huwag igutan. Diyan, huwag mong basahan pag ako sa 27, and God made man in His. Asa naman ang us? So ayaw yun nga magpabalog ang doktrina sa kusalang kaway. Hindi klaro ang isutan niya. Obscure. Number 5, interpret Scripture literally. Literally. Umahimo, literally. The Bible is not a book of mysticism. Dili man na siya libros mga, dili man na siya librita ba? No? Na yung one, ibutang sa kanangay gamay sulanan niya, ikwintas, Sikulo Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ihin mo ng anting-anting Psalm 23. Butaan ninyo na din. Brasila. Yan ang may hapak din yan eh. Kanang gamay na kung nilibutang pinita. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not. The Bible is not a book of mysticism. Amen. Amen. Praise the Lord. Iban, sa Bible niya, ihumol sa lana. Ihumol sa lana. Unya, manambal. Nani nyo din yan, ayaw mo na. Again, as a rule of thumb, libutan din if the simple sense
makes sense, seek no other sense. Kung ang simple yung yan ang giingon ang napasay sa kasulatan, masabtan, rararo lang, ayaw na pag-italay. Simbolikal mo pa, spiritualize mo pa. If the simple sense makes sense, seek no other sense. Na ako'y na istorya na Pastor Brian, hindi kayo kay architect ba? Pero wala na siya ng pastor. Pero pastor, hindi ako tawag sa iyo na. Ano siya mga libro? So, nato ko sa ilan. Then kita, Pentecostal. Share na ita. Share din. Pero siya, pastor siya, hindi siya panigarito. Nandun kayo nakapansin niya na, kanya siya, pastor, pasensya ka na. Nagkarniyo ko, okay na pastor, imo na. Pastor, ang galing yun. Kaya ang ila lagi, kaya bang once saved, always saved. Bisa kung sabay mong batang ko, pastor, ang panandit, ang mabahay ka, pastor. Luwas niya, luwas. Ikaw, pastor, saan naman naging ang Biblia, Biblia na work out your own salvation with trembling. Siya mo, nakadaot ninyo. Kadaot, nag-Bible, nakadaot ninyo. Mauno ko na nakadaot na ito, kaya ito na yung kanang istriktuhon, gamitan na itong versikulo nga ma-istrikto. Ay, kalakihan. Number 6, look for the author's intended meaning of the passage. Always try to understand what the author had in mind when you interpret a portion of the Bible. Unahang yun, pagpakita, unsay naa sa una-una sa author, ano iya maning gisuwat. No? Sa dili pa ka maghimo sa imong pag-interpret ng sa bahin sa kasulatan na imong gibasa. Number 7, consult commentaries and Bible study helps. Makatabang mo na. Makatabang ng mga Bible commentaries and Bible study helps. Mga Bible study guys that will expand your knowledge ang nangabasa sa scripture na imong ginabasa. Use commentaries that examine the text with integrity and give explanations and comments that are in keeping with the context. They supplement your understanding of historical or cultural setting. So, mga Bible study helps mag-supplement na ba mga komentary sa inyong pagsabot sa historical background, cultural background, kung sa man natin nagisgutan sa ilang mga panahon. Now, always look at the scripture nga di mo ibase na yun sa unsay atong setting sa atong modern times. Tanawon mo ang Bible base sa ilang panahon, unsa man sa ilang panahon, unsa may pasabot sa author aning iya man gisuwat aning panahon na. Dili kay sa ato dayon. Ang tendency magbudayon nato, tanaw ta sa scripture, ang nasa atong una-una, gikuyog din nato sa atong panahon, sa atong moderno nga kahimtang. Tanaw nato sa ila, una ta mo yung interpretation para sa atong panahon. Application. Number 3. Application answers the question, how does the meaning of the passage apply to me? So, muna rin sa application. Unsa man ang ini mong kasulatan, how does the meaning of the passage apply to me? Ang kahulugan ini mong passage ba, unsa may naalakot ini nato? Once you know what the passage means, you are not only responsible for putting it into practice into your own life, but accountable if you do not. So, sa diyan makita mo, masabtan mo o sa gingon sa kasulatan, responsable ka na imo na i-put into practice. Hello? Amen. Kung accountable ka kung galing dili, di mo na i-put into practice. Ngayon ba, may kayo challenge ba? Atong dahil ko ng Ginoo, ihatan na ito, atong talang kusog sa pagdahin sa Ginoo. May nangumutindog na ito, unyang magsunditer. Unyang sinanas, lingkuranan, wala.
Hallelujah. Yan yung Biblia na tanang tunay gininhawa, papaday ko Ginoo. Amen. Praise the Lord. Ngayon sila na. Doon dito naglingkod, busy ka sa cellphone. Mga nasa ako. Wala sa aton. Let us all maintain that high view of God. Atong mintinahon ang taas nato nga pagtanaw, pagrespeto sa atong Ginoo yun. So, ang atong responsibility dili lang to put it into practice, no? Rather, ang atong responsibility dili lang sa pagtuon ini para matudlo nato, iput nato into practice. Kay accountable punta kung pananlit, dili nato iput into practice. Now, ultimately, to end, ultimately, then, the goal of personal Bible study is a transformed life in a deep, abiding relationship with God. Amen. Ang pinaka-goal sa personal Bible study, personal, I put it in personal Bible study, kaya ikaw yun magtuon na ba? Amen. Dili ka lang tinunan sa uban, kunya imo na itudlo, asin mo rin imo. Hello? Amen. Huwag ka Samson, daon na ni. So, the goal of personal Bible study is a transformed life. Your life transformed and the lives of your listeners transformed. Amen. Praise the Lord. And a deep abiding relationship with God. Amen. Kanang magkalaom ang atong relasyon diha sa Ginoo. Amen. Let's all stand.